Pagkatapos ng harvest ay syempre magbibila na naman tayo ng mga palay. Sobrang init nga ngayon pero hindi pa rin ito sapat para matuyo nga itong mga palay natin. Kailangan lang ibilad natin to ng 3 araw para tuyong-tuyo nga yung mga palay. Manghihinayang ka na lang talaga pag ibenta mo lahat ng mga palay sa sobrang mura nga ng palay ngayon. At itong natira naming palay ay ipagiling nga namin ito at pambayad din sa nahiram naming mga bigas. Buti na nga lang ay nabawas-bawasan na nga yung utang namin pero hindi pa talaga lahat na bayaran. Hindi naman pwedeng ibenta natin lahat itong palay, baka wala na nga tayong kainin. Kung bakit kaya kung saan yung mas mahalaga, ayun pa ang mas mura. Dating sa palay ay sobrang mura at pagdating naman sa bigas ay sobrang mahal naman. Ganito na siguro ang kalakala ng agrikultura dito sa atin. Mapipilitan talaga tayong magbenta para makabayad nga tayo ng utang. At ito nga yung mga pichay na pinumla ko, malalaki na nga sila at ilipat na nga natin sila dito. Kailangan muna natin linisin itong lipatan natin para nga tumubo nga sila ng maayos. Doon ko to sana itatanim sa mga 1.5 na bote kaso nga lang sobrang matrabaho kaya dito ko na lang sila itatanim. Konting linis lang nga dito at madali lang naman tanggalin yung mga damo kasi malalambot naman sila. Hindi lang naman din itong mga pichay kaya dito ko na lang itatanim. Halo ko na nga lang sila dito sa mga gabi dahil konti lang naman itong mga gabi at maliliit pa sila. Kailangan lang talaga natin itong bantayan dito kasi nga maraming manok dito sa paligid namin. Baka pag magsipaglakihan na itong mga pichay natin ay wala nang mga dahon dahil naubos na nga ng mga manok. Kaiba rin kasi itong mga manok dito sa amin. Siguro nahawa na rin kasi palagi nga kaming gulay kaya sila kumakain na rin ng gulay. Pinagtulungan na nga namin dito linisin at pagkatapos nga ay nagunti-unti na akong nagtanim. Hindi ko na nga binungkal yung lupa, ginaganyan ko na lang pagtanim para hindi naman masyadong matrabaho. Mabubuhay naman itong mga pichay na ito basta aalagaan lang natin at hindi lang kakainin ng mga manok. Binabalak na nga rin namin na magtanim rin kami ng talong dito pag nakabili na kami ng similya. Yung tinanim din ni Jangre dito na mga okra ay nabuhay na nga rin pero yung iba ay kinain nga ng mga manok. Ewan ko ba sa mga manok na to kung bakit trip din nilang kumain ng mga gulay. Samantalang binibigyan naman sila ng pagkain nila, ayaw naman nilang kumain. Yung mga tanim natin ng mga gulay, yun pa talaga ang pagtitripan nila. Pag nabuhay lang lahat itong pichay dito, ay naku, save na talaga kami sa pangulam namin. At nung matapos na kami magtanim dito, ayan, nilagyan naman namin ng itim na lupa. Ito pala yung lupa na pinag-ulingan nga namin nung nakaraan. Mga 3 linggo lang siguro ito, malalaki na ito mga pichay natin dito at makapagulay na nga rin tayo. At ito nga mga tanglad ay marami na rin mga dahon o tingnan nyo ang lalaki na nga rin nila. Ang sarap din talaga magtanim ng mga gulay lalong-lalo na pag marami kang mga similya. Nung natapos na nga akong magtanim at kinahapon na naman ay nandito na naman kami sa kusina at nagbabantay nga ako nito niluto ko habang hawak-hawak ko nga si Angel. Habang lumalaki nga ito si Angel, ayaw na rin niyang magpaiwan. At nung nakauwi na rin si Jangre, may dala-dala rin siya mga alimasag at isda. Itong alimasag ay lulutuin ko nga lang ito para panghalo na naman namin bukas sa labong. Sabi nga niya, mangunguha daw siya ng labong at magagata na naman kami at yun nga ang panghalo namin. Huwag na talaga kayo magtataka mga mare kung palagi nga kaming labong dahil dito sa paligid namin ay maraming ang labong. At ito namang isda ay ihawin lang namin at ito na nga yung magiging ulam namin sa hapunan. Minsan lang tayo makakaulam nito at huwag kalimutan i-like and share ang ating video at hanggang dito na lang. Maraming salamat!